Opisyal na pahayagan ng Komunistang Partido ng China na Global Times may matinding banat kung saan ayon sa kanilang website ay hindi kailanman inangkin ng China ang buong rehiyon ng South China Sea. Nagulat ka rin ba? Ako rin eh. Heto at sabay-sabay nating alamin at bigyan ng pag-aanalisa ang mga katotohanan di umano na inilathala ng China. Ang nasabing artikulo mula sa Global Times ay may pamagat na ang kahulugan sa wikang Tagalog ay sinisiyasat ng Global Times ang katotohanang dapat mong malaman sa likod ng estratehiya ng paglalagay ng etiketa ng US at Pilipinas sa South China Sea. Ang balitang ito ay naglalarawan kung paano umano ginagamit ng mga bansang kanluranin, partikular na ng US, ang cognitive warfare laban sa China. Ang cognitive warfare ay isang estratehiya na karaniwang gumagamit ng teknolohiya upang mapalaganap ang maling impormasyon at baguhin ang pananaw ng publiko. At ito umano ang ginagawa ng US at Pilipinas upang pahinain ang China. Pero teka, sino nga ba talaga ang nagpapakalat ng maling impormasyon? Heto at alamin natin ang kasagutan base sa paglalarawan ng China sa maling representasyon at katotohanan sa katanungang inaangkin ba ng China ang soberanya ng buong South China Sea? Ayon sa China, ang maling representasyon ay madalas na ine-exaggerate o pinalalala ng mga bansang kanluranin na inaangkin ng China ang buong South China Sea at inaakusahan ng China na ginawang Chinese Lake ang buong South China Sea. Ano ang masasabi nyo dito? Maling representasyon nga ba talaga ito? Para kasi sa China ay ito umano ang katotohanan. Humigit kumulang 2 milyong kilometrong kwadrado ng dagat sa loob ng 9-dash line, kabilang ang Xisha Islands, Nansha Islands, Dongsha Islands at Shongsha Islands ang kabilang sa teritoryo ng China at hindi umano kailanman inaangkin ng bansa ang buong rehiyon ng South China Sea. Dito ay mapapansin natin na sa 4 na isla o mga islang nabanggit ng China ay wala ang Scarborough Shoal na tila ay maaaring maglihis ng impormasyon na hindi talaga nila inaangkin ang buong rehiyon. Gayunpaman ang pagsasabi pa lang na ang kabilang sa teritoryo ng China ay ang nasa loob ng 9-dash line ay malinaw na nagpapakita na inaangkin nila ang halos buong rehiyon at sa katunayan pa nga ay 10-dash line na sa kasalukuyan ang inaangkin ng China na kung sa konteksto ng pangalang South China Sea ay isinusunod sa pag-aari ng China ay malinaw na labis-labis pa sa sobra ang inaangkin nila dahil ang tunay na South China Sea ay hanggang 200 nautical miles lang mula sa baseline o continental shelf ng China na nagsisilbing exclusive economic zone nila. Samantala ang konteksto naman ng pagtawag sa rehiyong ito bilang South China Sea ay naging pangkaraniwang tawag lamang dahil noong unang panahon ay ang China ang isa sa pinakakilalang bansa noon sa buong mundo dahil sa laki ng bansang ito kung kaya't nagsilbi itong landmark para matukoy ang karagatang ito. Kaya't nakasanayan na sa paglipas ng panahon na tawaging South China Sea ang rehiyong ito. Gayunpaman habang mas nagiging moderno ang sibilisasyon sa bawat pagtatapos ng mga digmaan, ang bawat teritoryo ay nagkaroon na ng mga panibagong kasunduan at nangyayari ito upang maiwasan na ang mga labanan kung kaya't ang ilang bahagi ng South China Sea sa kasalukuyan ay mayroon ng mas angkop na pangalan, gaya na lamang ng West Philippine Sea na kumakatawan sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas na kinikilala ng maraming bansa sa mundo. Kabilang na ang China, theoretically, dahil bilang signatory ng UNCLOS ay nangangahulugang opisyal na kinikilala ng China ang konsepto ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Gayunpaman ang kanilang mga aksyon sa South China Sea ay nagpapakita ng mga claims na lumalampas sa mga pamantayan ng UNCLOS. Kaya naman sa praktikal na aspeto, ang mga aksyon ng China sa mga teritoryo sa loob ng 200 nautical miles ng iba pang mga bansa ay nagpapakita ng mga paglabag o hindi pagsunod ng China sa mga pamantayan ng UNCLOS na nagdudulot ng mga alitan. Kaya't malinaw sa artikulong ito na bagamat tila ay pinalalabas nilang sinisiraan lamang sila ng US at Pilipinas, ay malinaw ang katotohanan na ang China lamang mismo ang sumisira sa sarili nito. Dahil bukod tangi sila lamang ang naglilihis
at gumagamit ng maling representasyon sa kanilang mga kwento. Pero bakit nga ba tila walang magawa ang UNCLOS sa labis-labis na pag-aangkin ng China? Gayong malinaw na lumalabag sila sa layunin ng kasunduang nakapaloob dito. Ang UNCLOS ay walang direktang enforcement body na may kakayahang magpatupad ng mga parusa, kaya't ang mga desisyon ng arbitral tribunals o iba pang mga internasyonal na hukuman ay maaaring walang direktang pamamaraan ng pagpapatupad. Gayunpaman ang paglabag ng China sa kasunduan ng UNCLOS ay maaari pa ring humantong sa hindi inaasahang konsekwensya dahil kung ang mga bansang miyembro ng UNCLOS ay magsusumikap na makipagtulungan sa iba pang mga bansa at internasyonal na organisasyon upang magbigay ng presyon sa China na sundin ang mga internasyonal na desisyon tulad ng mga resolusyon ng United Nations, ay maaaring malagay ang China sa hindi kaaya-ayang posisyon pagdating sa usaping pang-ekonomiya at pampolitika. Kaya't bagamat walang enforcement body ang UNCLOS na direktang magpaparusa sana sa China, ay napakahalaga pa rin ito upang maging batayan ng mga bansa sa mundo kung sino ang tunay na sumisira sa kapayapaan nito. Kaya tama lamang ang ginagawa ng Pilipinas sa panahong ito na pagtibayin ng pakikipag-ugnayan sa maraming bansa sa mundo at walang sawang kundinahin ang ginagawang agresyon ng mga Tsino, dahil kung mananahimik lamang ang Pilipinas sa ginagawang agresyon ng China ay wala ring magiging dahilan ng mga miyembro ng UNCLOS upang tulungan ng Pilipinas na igiit ang karapatan nito laban sa China. Kaya't ang mga pagsisikap ng ating gobyerno na makipagtulungan sa maraming bansa sa mundo, partikular na sa mga Amerikano, ay hindi isang bagay na nagsusuong sa atin sa gulo. Sa halip ito ay isang paraan lamang ng Pilipinas para mapagtanto ng China na magagawang sirain ng Pilipinas ang anumang mga plano nila kung ipipilit nilang angkinin ang ating mga isla. Gayunpaman, bagamat pinagtitibay ng husto ng kasalukuyang Pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa ating teritoryo, ay maaari pa rin itong malagay sa panganib sa tuwing magpapalit ng Pangulo ang bansang ito. Kaya't ang kailangan ng Pilipinas ay mapanatili ang layunin ng kasalukuyang Pangulo sa pagtatanggol ng ating teritoryo hanggang dumating ang panahon na magkaroon na ng sapat na lakas ang Pilipinas upang makasabay sa agresyon ng komunistang partido.